sa legalities and realm of possibilities, pwede ba na ipadismiss na daw yung impeachment case against BP Sara o mandated kayo na mag-trial? So, kayo po muna, how are you preparing or prepared na po ba kayo to be a senator judge for the upcoming impeachment? I am preparing with my Legis team. We will be consulting with some additional colleagues of theirs from the legal profession. Paano talaga mag-engage ng matalas at epektibo sa impeachment process. Yung sinasabi ni VP Sara na gusto niya or expecting siya ng bloodbath, are you also expecting na matindi yung bakbakan pagdating ng impeachment trial? Especially because no less than Attorney De Lima po ay isa sa mga prosecutors at isang lawyer. Well, I'm expecting matindi ang bakbakan sa ipepresent na mga ebidensya. And I'm actually very excited sa process. Unang pagkakataon itong magiging senator judge ako. I've observed trials in courts before. I've been a witness in an impeachment trial before, but first time kong magiging senator judge. So ganyang ka-importante at kabigat para sa akin ito at ganyang kaseryoso kong pinaghahandaan at paghahandaan. Sana lang ma'am, believer kayo ma'am na pwede talagang tumawid ng diretsyo sa kabilang kongreso kasi may mga senators that they believe na kung yung simpleng bill nga nire-refile, ano pa ba yung impeachment complaint kapag tumawid to another congress na kailangan din daw i-refile. Kayo po, believer kayo na pwede talaga siyang tumawid? Based on yung mga legal opinions na nabasa ko na, sumasang-ayon ako na pwedeng tumawid. Besides, ang impeachment process, hindi naman siya legislative process. Tulad ng pagdinig at pagpasa ng mga panukalang batas. Hindi siya katulad ng proposed budget na kailangang matapos sa loob ng isang fiscal year. Hindi siya simpleng resolution din na iniimbestiga. Sabi nila, sui generis yan. And kaya naniniwala ako sa mga legal opinions na nabasa ko na pwede siyang tumawid. And I fully expect na yun yung mga ma-uphold pag nag-resume kami ng session at bubuin namin yung rules para sa impeachment trial na ito. I'm sorry, isa pa pala. Sa Prime Water, kailan po mangyayari yung inyong Senate inquiry? Do you expect itong June or sa July na? And hindi ba medyo awkward na syempre si Senator Camille Villar po ay makakasama nyo dito? Mas awkward kung tulad ng ipinanawagan ng maraming nagrereklamo sa kanilang water service. Hindi lang sa Prime Water, pati sa dalawa pang pinakamalaki. Unfortunately, pinakamaraming reklamo dumating sa media at sa opisina ko on Prime. Mas awkward kung hindi kumilos ang Senate doon. So, pag-resume namin sa Hunyo, inaasahan kong ma-refer siya sa proper committee and like every other resolution, ifo-follow up ko sa chair na ma-schedule nila ng pagdinig. Kahit isang hearing lang muna ngayong patapos na 19th Congress. So, Committee on Public Services, ma'am, headed by Senator Raffy Tulfo. Yes. Hiniling ng resolution ko sa Committee on Public Services ito i-refer. So, ifo-follow up ko si Sen. Raffy kung pwedeng magkaroon ng kahit isang hearing muna. Okay, Daniel. Hi, ma'am. 2 questions lang po. Ma'am, yung sa composition po ng 20th Congress, nakikita nyo ba na mas may chance na yung mga sabihin natin yung medyo controversial na bill like yung SOGI bill tsaka yung anti-teenage pregnancy? I really hope na the 20th Congress will finally be, magiging 10th Congress na yata yan na i-refile ang SOGI Equality Bill will finally be the Congress to pass the SOGI Equality Bill into law. And gayon din yung teenage pregnancy prevention bill. Dahil nananatiling national emergency yan, social emergency yan. Fake news lang kasi yung comprehensive sexuality education. Pero it really deserves to be passed alang-alang sa ating mga teenagers, sa ating mga teenage parents at lahat pa ng mga stakeholders na sumusuporta sa ating mga teenagers. Ma'am, may we get your comment lang din po. Yung DOJ naghahanda na raw po ng documents para dun sa Interpol, para po kay Harry Roque. Opo. So, that was good news na natanggap na hihingiin nila sa Interpol mag-issue ng red notice
pending na rin po yung warrant of arrest on the very serious charge of human trafficking dyan sa Porac Pogo Hub laban kay Harry Roque. So I hope that one way or another, either yung aksyon ng ating Philippine warrant of arrest or yung aksyon ng Interpol Red Notice ay mapauwi na siya rito para harapin yung seryosong akusasyon sa kanya na siya rin bilang abogado, dapat alam niya na obligasyon niya iyan. Okay. Okay na? Marlon, Babylin, and then Camille. Marlon. Ma'am, what's your reading of the success ng mga kandidato nilang mga Duterte? They have at least 5 or 6 Senate slate, tapos even sa party list yung Duterte Youth. I mean, equally stunning yung sa victory ng Akbayan is also yung Duterte Youth, which also got 3 seats. Anong basa nyo dyan? So, ang pwede lang nating basahin dyan ay may base talaga sila. May suporta talaga sila sa mga botante. So, that remains an important part ng populasyon natin at ng voting population natin na patuloy na kailangang i-engage. But do you acknowledge that a large part of their victory is dahil dun sa nangyari kay former president, yung pagkaka-arrest, ang pagkalipat niya sa dahig, and then yung impeachment kay BP Sara? Oo. The absence of exit polls notwithstanding, susubukan ko pa rin i-argue na equal yung bilang ng mga tao na bumoto for one side or the other dahil sa mga importanteng events na iyon. I would believe na marami ring Pilipino ay naniwalang yung ICC ay simula na makapag-deliver ng hustisya sa mga balo at mga ulila ng extrajudicial killings. And I would believe na marami ring Pilipino ang naniniwala na yung impeachment process ay isang proper na constitutional process na magsingil ng accountability sa kahit sino sa aming mga nagtatrabaho sa gobyerno. So, yun. And having said that, I recognize na may suporta at may base talaga sa ating populasyon. Oo, yung mga nanalong senador sa hanay nila. And how will that affect your preparations po to 2028 and your efforts to consolidate the forces of liberal progressives? Ang influence niyan sa akin is that first of all, kailangan patuloy na mag-engage. Never na putulin yung komunikasyon, never na putulin yung engagement, even on some difficult issues. And nabanggit natin kanina yung ekonomiya. Tingin ko pa rin, as I think shared with you after 2022, sino man ang binoto na presidente noong 2022, sino-sino man ang binotong mga senador, lahat ng mga Pilipino ay umaaray, lalo na sa mga economic issues. So I think yan yung isang mayamang larangan ng engagement pa rin, pakikipag-usap sa isa't isa, pakikinig sa isa't isa across the different blocks and also leading towards 2028. Isa lang medyo off topic. No? Ma'am, recently ang daming mga scam hubs pa rin, no? Mga remnants ng Pogo na nare-raid outside of Metro Manila, Cebu, in some Davao provinces. Yes. Are you alarmed na may mga ganyan pa rin na despite yung paulit-ulit din na warning coming from the President and PAOK regarding these elements? Oo, nakaka-alarm talaga. And we raised that warning sa simula pa lang. Katapusan nung nakaraang taon, meron ng Pogo ban na in-announce nung SONA. May pending kami dito sa Senate na anti-Pogo law na pinapanawagan ko kay Presidente, i-certify as urgent or suportahan. May EO na in-issue ang Malacanang na kailangan pang kompletong i-correct. And yung ating mga law enforcement agencies, patuloy dapat na i-enforce yung mga iyan. But we've seen yung mga warnings nagkakatotoo talaga na nagsusubok mag-disguise lang yung mga Pogo, nag-break up into smaller units, nagtatago sa likod ng mga or sa loob ng mga legit na korporasyon na may mga business permits, nagtatago sa loob ng BPOs, jeopardizing even yung
malaking economic contribution ng mga BPO sa ating mga ekonomiya at sa mga pamilyang Pilipino. Yung mga pogo hubs at scam hubs tulad ng mga nasa labas ng bansa kung saan patuloy na nire-recruit under false pretenses at human traffic yung mga kababayan natin, kaya patuloy pa rin nangangailangan ng rescue. Yung mga pogo hubs at scam hubs dito sa Pilipinas, ayan, ang titigas pa rin ng ulo, di ba? So, ibig sabihin, we have to do more. Yes, in terms of policy making, but we have to do even more in terms of law enforcement. At hindi napuputol yung links nun, probable or established, sa espionage, sa foreign malign operations. Dahil paulit-ulit na lumalabas, halimbawa yung pangalan ni Lee Duan Wang at yung mga associates niya, yung kanyang Nine Dynasty at yung mga sister companies niya, hanggang sa huli ng mga pogo and scam hub raids, hanggang sa huli yung terribleng kaso ng kidnapping and killing kina Anson Ke at yung kawawang driver niya. So, patuloy na lumalabas yung interconnectedness ng lahat ng mga problema ito. Even yung presence ng China sa ating telecoms industry. At wag nating kalimutan sa ating energy sector na maya't maya umalabas pa rin yung mga pangalang ito ng mga individual at yung mga corporate entities nila. So, hindi pa tapos ang laban by any means. So yung approval, ma'am, ng proposed bill banning Pogo, kailangan yon before matapos ang 19th Congress? Ay nako, kung kaya pa naming magawa yon bago matapos ang 19th Congress, napakabuting gawain yon on our part. So yun sa na-mention ni Senate President Escudero na target nyo na ma-approve before na matapos ang 19th Congress. Very good. I support SP on that. Okay, ito patanong lang si Nympha. Sa legalities and realm of possibilities, pwede ba na ipadismiss na daw yung impeachment case against BP Sara o mandated kayo na mag-trial? Mandated kami mag-trial and hindi madi-dismiss pero masesettle lang yan on the vote, whether to convict or to acquit. Okay. Bibilin and then Camille. Senator, we are very happy that you are really preparing for this, considering this is your first time. May naganap po in the first impeachment na hindi inaasahan ng marami. Merong pinapabukas na bank statement. And I was just wondering if you're also preparing for an off-the-cuff scenario, an extreme scenario. Halimbawa, may bank statement na hindi mapabukas. May mangyaring extreme. It's a different scenario. Are you also preparing for that kind of setting? Thank you. Well, unforgettable nga, di ba, yung hindi pagpapabukas sa so-called second envelope sa unang impeachment process na iyan. But I'm preparing more for a regular impeachment process this time around, or I'm hoping for a regular impeachment process. I'm hoping for no extreme circumstances and therefore extreme reactions. I'm hoping na the Senate will be able to fulfill our constitutional duty in a regular manner. Oo, para ma-deliver naman sa taong bayan yung prosesong dinedemand ng konstitusyon. Good morning, Senator Camille po. Senator, we all know na yung isa sa mga malalaking personality sa Pogo na hinarang nyo po para magkaroon ng Filipino citizenship ay involved sa nakaraang sinasabing kidnapping. Now, I would like to know, ano pong batas ang gagawin natin ngayong 20th Congress para masiguro na hindi magagamit ang ating kasi marami pong halos nag-approve na mga legislator nag-push para magkaroon siya ng citizenship. Meron po ba kayong balak na pagtibaying batas na masiguro na hindi po magagamit ang ating kongreso para sa mga ganitong uri ng character? And second question po, since this is related to treason, may balak po ba kayong mas palakasin at bigyan ng focus ang batas sa treason? Lalo pa marami pong nagsasabi na napakarami na pong forces ang China na ginagamit para sa atin regarding this thing.
I think hiwala yung usapin ng treason dito sa kaso ni Lee Duan Wang. Pero talagang nasabi ko na at nasabi na ng ilang mga colleagues, kailangan i-update halimbawa natin yung anti-espionage law. Keeping in mind yung napaka-threatening sa atin sa ngayon nung mga at least dalawang national defense or national intelligence law ng China na mukhang ginagamit niya laban sa atin. Kailangan din nating i-update yung usapin ng treason na mag-a-apply din ba siya at paano din ba siya mag-a-apply, hindi lang during times of war, na yun yung konteksto niya sa ngayon, but also during so-called peacetime tulad ngayon. So, hiwalay po yun, pero importante din. And then dito sa usapin ni Lee Duan Wang, I don't think na kailangan naman namin maghain ng bagong panukalang batas para hindi maulit yung sitwasyong iyan. Patuloy lang dapat kami sa Kongreso mag-exercise ng due diligence at kapag sa aming pananaliksik may nakita kaming red flags or lalo na maraming red flags ay i-decelerate namin or tigilin yung proseso ng pagbibigay ng citizenship sa ganyang kaduda-dudang klaseng tao. Outside the Congress, mabuti may proseso pa ng veto na in this case, in-appreciate ko, in-exercise ng executive ni Presidente. And actually sa lahat naman ng mga naunang citizenship bills, actually sumuporta ako kasi regular naman no? So sana, wag naman sana, pero kung magkaroon pa ng isang kaduda-dudang citizenship bill, ay hindi na kailanganin yung action ng executive. Mapigilan na namin dito pa lang sa Kongreso. Ma'am, considering yung mga challenges at mga developments globally, ano sa tingin niyo ang dapat maging priority ng Senate sa 20th Congress? Kayo sa minority, meron na rin ba kayo napag-usapan? Ano yung... Hindi pa namin napapasukan yan in depth, pero well, salamat sa tanong kasi nabanggit ko kanina, di ba, yung gusto naming pumihit sa temang It's the Economy, Stupid. Talagang nitong huli, nawindang yung buong mundo, pati bansa natin, pati rehiyon ng ASEAN, sa mga tariffs, bagamat sinuspinde at bahagyang inatras ng Estados Unidos. So I think that presents challenges not just to us nationally, itatanong ko pa nga sa executive sana noon, ano bang plano nyo dyan? Kasi nagsisimula na rin kaming magbuo ng mga legislative proposals kaugnay ng ating tariff system dito sa Pilipinas. But I think yung recent trauma na yan also presents challenges for ASEAN. So bukod sa nire-raise nating mga Pilipino sa ASEAN kaugnay halimbawa ng Myanmar o dati ng East Timor, di ba? At saka tungkol sa West Philippine Sea at South China Sea,